Do you wanna know? Hello everyone! Dito muna tayo ngayon guys sa aking maliit na vegetable garden. Ayan, kung napapansin ninyo, may nagtatrabaho dahil pinalagyan ko ng cyclone wire para gawing bakod dito sa aking maliit na lugar. Dahil una, yung mga pusa at aso ay dito minsan, hindi minsan, kadalasan dito tumatae. So, pinalagyan ko ng bakod para hindi na sila makapasok kasi nakakainis, minsan naapakan mo yung mga pupo nila. Pangalawa, syempre, may mga dumadaan kasi tabing daan, minsan nangunguha ng mga pananim. So, hindi naman maganda pag iba yung umaani ng yung pinagpaguran, 'di ba? So, kailangan ko silang lagyan ng bakod. Kasi ay yung mga halaman ko, guys, lalo na yung mga sibuyas, minsan nangunguha yung mga dumadaan. Ayan, tulad nito guys, ayan meron na akong talong. Pwede na kaya to? Meron pa ako isa dito. So, dalawa na yung bunga ng talong ko. Ayan, pag walang bakod, minsan nawawala na yan. Ayan, tapos, meron pa akong mga bagong pananim na mga sili. Ayan, yung iba malalaki na at saka namumunga na. Pero itong mga maliliit, dyan ko lang muna tinanim kasi wala pa akong na-prepare na na pagtaniman. Ito kasing iba guys, ayan, tinanim ko na sila sa sa mga empty na mga sako ng bigas. Ayan ang daming bunga nitong isa. Ayan tulad niyan. Tapos dito banda naman, meron akong mga kamatis at saka sibuyas. Ayan guys, ang dami ko ng sibuyas. Ayan Kaya lang minsan yung mga sibuyas pag laging umuulan, ayun, pumapayat yung mga sibuyas ko. Ayan, so mas maigi talaga guys pag pag may bakod kasi na yung tao na nahiya silang pumasok. Ayan guys, ang taba na ng ko ng mga sibuyas ko. Kasi guys, pag nagtatanim tayo, 'di ba, makakaiwas tayo sa sa mahal na bilihin sa sa palengke tulad ng kamatis. Ayan, pag namunga na ito guys, marami ka nang makukuha. So, hindi ka na kailangang bumili pa sa palengke. Minsan kasi ang mamahal ng ng mga rikado sa palengke. Tulad ng kamatis, minsan ang mahal ng kilo ng kamatis. Ayan guys, yung kamatis ko, parang natumba dahil ang lakas ng ulan kagabi. So, natumba. Ayan, nag-umpisa na silang nag-umpisa na silang tumaba. Siguro, malapit na yang mamumulaklak. Ito ang taba ng sibuyas ko. Binaba ko muna kasi baka maapakan ng nagtatrabaho sa itaas. Ay, dyan sa gilid. Kaya, dyan lang muna yan. Ibalik ko na lang yan mamaya pag natapos na yung nagtatrabaho. Tapos, dito naman banda guys, meron ako mga alokbati at saka luya. Ayan ang luya guys, minsan ang mahal ng kilo ng luya sa palengke. Kaya pag meron kang tanim na luya, kasi 'di ba minsan hindi ka naman gumagamit ng maramihan, kunti lang naman. So pwedeng kung meron kang tanim, kukuha ka na lang ng kung gaano lang kalaki yung gusto mong gamitin. Ayan yung mga alokbati ko guys, ito yung mga stocks ng alokbati na ginulay ko. Hindi ko tinapon, nilagay ko dyan para mabuhay uli. Para at least yung mga yung isang tali ay pwede mo pang gamitin uli. Ayan yung mga malunggay ko guys. Pag palaging umuulan, yung mga malunggay naman ay dumadami yung yung mga dahon. Pati itong aking mga papaya dumadami yung yung dahon din kasi pag tag-init nalalanta yung dahon ng ng papaya. Pero ngayon na tag-ulan, marami na rin kasing guys, marami ng bunga itong papaya na to, kaya nilagyan ko ng tinabunan ko kasi mahirap na pag makikita ng mga, lalo na yung mga bata, kasi akala nila hinog na, hindi pa pala. So kinukuha nila hindi pa hinog. Kaya nasayang lang. Kaya tinakpan ko siya ng sako. Ayan. Ayan guys, malalaki yung mga bunga. Andun pa sa taas, maraming bunga. Tsaka, eto pa. Ayun, medyo mahaba na rin siya.
Ito pang isa. Ayan, maraming bunga yung sa baba, nakuha ko na. Pati itong malunggay ko guys, ayan, nag-umpisa na rin silang magkaroon ng bagong mga dahon. Kasi bagong puto lang ito. Pag tag-ulan, nagkaroon talaga ng mga bagong dahon. Itong lote na to guys ay hindi sa amin. Ito ay lote ng ng kasamahan namin sa church. Tapos hindi pa nila ginagamit, kaya nagpaalam ako na linisan ko para tamnan ko na lang ng mga gulay. Kisa naman damo yung yung tumutubo, kasi pag hindi to nililinisan guys, nakakatakot puntahan dahil palagi kami nakakakita ng ng ahas. So nakakatakot kumuha ng tanglad or ng malunggay. So ayun, nagpaalam ako na linisan ko na lang para tamnan ko na lang ng kung ano-anong mga ricados or kung kahit anong gulay. Tapos bibigyan ko lang sila kung halimbawa marami yung na harvest ko, bibigyan ko lamang sila. Ayan, so mas maganda na ito guys kisa damo yung tutubo dito, 'di ba? At least ito nakakatulong pa sa atin. Nakaka-harvest ka ng libre or daanan kasi dito guys, ayan kalsada na yan dyan. So marami talagang dumadaan. So makikita nila kung anong mga halaman meron ako dito. Kaya ayan, nilagyan ko na ng bakod. Ayan guys, konti pa lang yung mga halaman ko. Dadagdagan ko pa yan pag magkaroon ako ng mga bagong seedlings. Hindi ko pa kasi dinagdagan kasi nga wala pang bakod. Pero once na matapos na itong pinalagay kong bakod, saka pa ako magdagdag pa ng mga halaman dito or mga gulay. Gusto ko magkaroon ng maraming tanglad kasi kami palagi kaming gumagamit ng tanglad. Tapos itong mga oregano, sinadya ko talagang lagyan diyan ng taniman ng oregano kasi yan sa mga ahas, para hindi lalapit yung mga ahas. Kasi pati itong tanglad, kasi ayaw daw ng amoy ang ahas daw ay ayaw ng amoy ng tanglad at saka ng oregano. Kasi ayan, kung napapansin niyo, yan may mga butas-butas dyan kasi may mga riprap yan ng bato dyan. So nakakatakot pag may mga ahas na nakatira dyan. Kaya tinaniman ko na lang ng mga oregano at saka tanglad. Ayan, kasi yan, snake repellent yung mga tanglad. Ayun, ay natumba. Ayun na nga sinasabi ko. Nasipa siguro ng ng gumagawa. Kaya ayan, ibaba ko na lang muna. Mahal din kaya itong pagbili ko ng cyclone wire.
Tapos maiksi lang pala yung 700. Iwan ko lang kung kakasya tong ano, 4 na rolyo. Maabot ka, Doy? Ang 4 ka rolyo? Makalibot ka, bragdi, no? Ito? Hmm? Ito? Ayan guys, malapit nang matapos. Ayan. So at least kampante na ako guys na ano. So ayan guys, tapos na. Ayan, paikot na yung ano, yung bakod namin dito sa ano, sa aking maliit na garden. Ayan, ito na lang yung hindi pa nagawa, itong gate. Itong maliit ko na gate. Ayan, pero patapos na rin yan. Maliit lang naman itong space na ito guys. Ang balak ko lang kasi taniman ko lang sila ng ano, yung mga lagi nating ginagamit sa kusina. Tulad ng kamatis, sili, sibuyas, tanglad, at kung ano-ano pang gulay na pwedeng itanim dyan. Ayan, para at least hindi na tayo bibili sa ano, sa palengke. Kaysa naman damo yung tumutubo dito, at least pag gulay, mapakinabangan pa natin. Ayan, tapos iwas din tayo sa mga ahas. Sa ngayon, pinaplano ko pa kung ano pa yung idadagdag ko dyan. Tapos, pinaplano ko kung paano ko i-arrange yung pagkatanim. Kasi nga, maliit lang yung, yung space. So, kailangan kong i-utilize yung lahat ng space. Ayan. So, yung mga alokbate doon ko nilagay sa may poste para doon sila kumakapit. Dito naman, dadagdagan ko pa dito ng bala ko magtanim dito ng pichay kaya or yung litos. Ayan. Kasi may pa naman, medyo maluwag pa naman ng konti. Tapos yung talong ko, dadagdagan ko rin yan. Meron naman akong nabili sa Pacifica na mga seeds. So gagawa pa ako ng seedling. Maganda talaga guys pag meron tayong ganito sa sa paligid natin dahil nakakatipid tayo dahil imbis na bibili tayo sa palengke ng mga kailangan natin sa kusina, so hindi na tayo bibili dahil meron na tayong pagkukunan. So kung meron kayong mga bakanting lote dyan, pwede nating taniman ng mga gulay or ng mga ricado para hindi na tayo bibili. Malaking tipid na rin yan guys. Ayan, tulad ditong talong, pwede naman tayong magtanim ng ilang puno kasi magkaroon naman yan ng maraming bunga. So at least hindi na tayo bibili pa ng talong sa palengke. Diba? So ayan. So ayan guys, dito ko na lang i-end ang aking video. Maraming salamat sa inyong oras sa panonood at sana ay na-enjoy nyo ang aking video ngayong araw. Ayan. So have a nice day everyone.